falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. Good morning, this is Stel. So, I'm currently here at the airport. Ako lang yung magta-travel to Thailand. Yung trip kasi na to, pina-organize lang sa akin siya ng tita ko. And yung flight booking, hotels, and lahat, activities, pati yung mga van transfer or yung van service namin sa Thailand, ako yung nag-organize. So, this is a sponsor trip, but i-guide ko pa rin kayo kung paano siya i-DIY. Ang difference lang nito kasi is may van transfer or may private service kami within Bangkok and Pattaya. So yan, hope you guys watch this vlog. So, i-divide ko yung vlog niya. So, itong part 1 is ito yung sa flight, yung temple na pupuntahan namin later when we arrive in Bangkok. Tapos, yung hotel kung saan kami magstay or kung saang area kami magstay mamaya pagdating namin ng Bangkok. Yun guys, sa I.O., kanina yung question sa akin, medyo marami yung tanong sa akin ngayon, unlike nung previous travel namin sa Taiwan. Kasi yung passport ko, pinalitan ko siya to married name and medyo conflict kasi may parang nangyari din sa previous na passport ko na na-cancel na siya sa court. So, basta long story, may naging court order siya na ika-cancel. So, may mga changes dun sa surname ko. Ang tinanong sa akin kanina nung I.O., kung saan ako nag-work. So, wala, sabi ko, housewife. Tapos, sabi niya, hindi ba kasama si husband? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, iniwan mo, nag-aalaga sa baby? Sabi niya ganun. Sabi ko, yes po, siya po yung nag-aalaga. Tapos, sabi niya, sponsor daw ba yung trip na to? Kasi yung mga kasama ko na iba, sila yung nauna. And yung tito ko yung nag-sponsor talaga nung trip na to sa mga tao niya. And pati rin sa akin. So, sponsor trip to. And then, yun sabi ko, sabi ko yung tito ko po. Tapos, katabi ko kasi siya sa kabilang I.O. So, sabi ko, yun, tinuro ko sa kanya. Tapos, yun lang. Yun yung tinanong sa akin. Kaya, medyo marami na kasi silang natanong kanina. Kaya, yung question sa akin is, 4 na lang. Sabi ko, hindi niya ba nakita yung previous travels ko? Tapos sabi niya, hindi daw. Sabi ko, meron kasi ako kung previous na passport. Tapos yun, sabi niya, titingnan niya daw. Tapos pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya, nung single ka pa. Sabi ko, yes po. Tapos yun lang. And then, yung flight ticket namin, nabook namin siya 4 months before. Yeah, 4 months before. So, yung ticket ko, per pax na lang i-explain ko sa inyo para mas madali, para may guide kayo kung how much ba yung magiging expenses nyo when you travel to Thailand. Ticket ko is 13,676.23. So, 4 months before siya, may sale nun si Cebu Pacific but hindi siya piso fare pero pwede na din kasi may kasama na siyang 20 kilogram na baggage and may seat din na kasama. Tapos binayaran na rin namin yung travel tax kasi sa online. So 1,620 yung travel tax but since binayaran siya online, meron siyang charge na 50 pesos. So 1,670 yung total. And yung internet or SIM card, so gagamitin ko pa rin yung pocket wifi. Kung napanood niyo yung previous vlog namin sa Taiwan and Hong Kong. So, same pa rin. Bumili din ako ng SIM card ulit. Orange app. So, ilalagay ko na lang yung link ng Pocket Wi-Fi sa description, pati yung SIM card na binili ko. So, 1 gig per day lang yung binili ko for 5 days. So, that's 363 pesos. Hindi naman kami masyadong mag-internet pag nasa tour since hindi naman kami magdi-DIY. So, para meron lang akong connection kay crew sa bahay para makontak ko sila ni baby. Tapos, yung weather ngayon sa Thailand is rainy season daw yung June, July, or August. So, minsan mainit and sa hapon umuulan or minsan umaga naman umuulan tapos sa hapon maaraw. So, medyo moody yung weather. So, best month to visit talaga yung Thailand is November to February. Yun daw yung mas marami kasing activity outdoors. So, mas maganda na medyo mas malamig yung weather. So, that's from November to February. Tapos, yung time difference sa Thailand. So, 1 hour behind lang ang Taiwan sa Philippines. Yung airport, kung saan kami mag-arrive is sa Suvarnabhumi Airport. Yun daw yung basa doon. Pero, ang spelling niya is parang Suvarnabhumi. You can pronounce it as Suvarnabhumi Airport.
Tapos, the other option is yung DMK Airport. DMK Airport is parang mas maliit siya compared to Bangkok, pero konti lang din yung difference ng travel time niya going to the city. So, kung ano yung mas mura na flight na makita nyo, kung DMK or Suvarnabhumi Airport, pwede pa rin, goods pa rin siya, either dun sa dalawa. So, airline namin nga pala is Cebu Pacific. So, money naman, Thai baht, yung money or yung currency nila sa Thailand. So, mostly cash yung accepted dun. So, mas recommended siya na may cash kayong dala. Also, dapat meron din kayong backup na card para yung cash na dala nyo is kulang. So, yun, mas maganda kasi na mag-withdraw. Pagdating nyo ng airport, may ATM machine doon. Nabasa ko sa group or based on my research, maganda rin naman yung rate. Almost Google rate siya. Meron lang siyang charge na 250 baht na withdrawal fee. Pero depende siya sa card, kung Visa or Mastercard yata. But I will use GCash. So, I'll update you guys pagdating namin ng Suvarnabhumi Airport. Apps naman na pwede nyong gamitin kung magdi-DIY kayo. My Rabbit, that's for the MTR or MRT or ano bang tawag nila doon? Parang BTS train yata. Yeah, I saw BTS train yata. Tapos, Grab or Bolt. Kasi yun yung application na for booking ng mga Grab, ng car kung around the city kayo. And nabasa ko din yung Bolt, and as per Ru, kasi nakatravel na siya sa Thailand last year, yung Bolt sa Thailand, sobrang mura or affordable. If you are in a group like 3 to 4 person, so mas better na mag-Bolt na lang kayo. Kasi yung transport naman, pag dinivide nyo siya or yung fare, so I think good pa rin para hindi na rin kayo masyadong mapagod. Yung sa van, for 5 days yun, susunduin kami mamaya ng airport, diretso kami ng tour, tapos ihatid kami sa hotel, tapos same the following days, day 2, day 3, day 4, day 5, hanggang paghatid ulit sa amin sa airport. So, yun na lang din yung service namin. Bali, 2 van kami kasi in total, we are 19 packs, kaya 2 van yung kailangan namin i-rent. So, I'll update you guys per day kung how much yung van rental para may idea kayo. Para if you are in a group or malaking family kayo, like mga 8 to 9 packs or 10 packs, so kasya siya sa isang van. Ilalagay ko na lang din yung contact ko on the description. Yung flight namin is 7:15 a.m. So, natapos ako agad naman sa check-in. Mabilis lang, wala pang pila. Tapos yun, sa immigration. Tapos, scanning ng mga luggage. Then, yun na, nandito na kami sa waiting area. So, see you guys in Bangkok. Bye! I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to. Now here in Bangkok or at the airport, dito sa Suvarnabhumi Airport. So yung time ngayon or yung nag-arrival namin kanina is around 10 a.m. But sa Philippines, it's 11 a.m. na. Ayun, pagdating niyo pala ng arrival, meron kayong TDOC na fill out. Online niyo na siya gagawin. Pwede niyo siyang gawin 3 days before. Parang same lang din siya nung e-arrival or nung e-gov sa Philippines. So yun, online na din siya. Kaya mas maganda. Pagdating niyo dito, dire-diretso na lang. So yan, magwi-withdraw lang kami sa ATM machine sa K-Bank. Yun yung nakita ko recommended na maganda yung rate. Your card will be returned shortly. Please take your card from the slot on the right. After namin mag-withdraw kanina, so bumaba kami sa first floor. May food court doon or magic point yata yung tawag. So yan, sobrang cheap ng mga food. Like, parang may mga 70 baht na may rice and may ulam ka na. So yan, first try and yung food nila sobrang anghang agad. So yan, waiting lang kami sa van transfer namin. So 2 van kami. And nagantay kami ngayon dito sa arrival gate 5. Ayan, let's go! So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain. Maybe you can do the same. So after namin pick upin sa airport, so yan, lalagay ko na lang yung contact ng driver namin or ng van dito sa Thailand or sa Bangkok. Ayan yung van, oh. Ang ganda. So yung rate namin today per van is 2,000. Yung itinerary is pick up ng airport, what a run, and pupunta kami ng MBK Mall for wing stop later. So yun lang yung itinerary namin, then ihatid na kami sa hotel.
Yan, we'll update you guys. And ito guys yung entrance nung Wat Arun. So, dito na rin kami sakton din wrap nung service namin or nung van. Ayan, yung entrance fee is 200 baht per person. Yan. So, this is what the ticket looks like. Ayan, 200 baht per head. May mga nag-offer din ng costume sa labas, but hindi na kami nag-rent since ang init. It's currently 2:30. 2:30 dito. So, ang init. Pero good thing na rin kasi ayaw namin nung umuulan. Sabi guys, sobrang init. Maliit lang yung temple, di naman siya ganun kalaki, but super init dito, kaya nanggigilid lang kami. Marami din photographers na nag-offer dito in costume, so you have an option. And siguro better dito morning or sunset. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. Meet my new friend, Jem. We're gonna try Thai milk tea. Ayan, sa kanto-kanto lang dito sa labas ng Wat Arun. So, after namin sa Wat Arun and mag-snack dun sa gilid-gilid ng Wat Arun, nandito kami ngayon sa MBK Center. Sinama ko siya sa itinerary kasi gustong-gusto ko siya matry. Nakikita ko siya sa TikTok sa mga mukbang, which is yung Wingstop. Sikat siya sa US. Ayan, let's go! So, ito yung mga flavor, guys. Nag-party pack na lang kami since total of 19 packs kami. But, ito yung mga other flavors nila. Ayan. So, this one is the Voodoo Fries. Chicken tenders, garlic parmesan yung flavor. Ito, wings naman. Tapos, Fanta. I don't know kung anong flavor to, parang strawberry. Tapos, ito yung regular fries. Then, ito naman yung parang shot or yung boneless. This is Louisiana something. Tapos this one is yung lemon pepper. This one. This is the chicken tender. Let's try it with ranch. We're now here at Grand Alpine Hotel. Dito kami nag-check-in or mag-hotel. This is around Pratunam area para malapit na lang kami sa market. Like later, pupunta kasi kami ng Pratunam Night Market para walking distance ang lahat. So, ayan. Ito yung hotel niya, guys. Yan. Grand Alpine. And then this one. This is the front desk. We're now here at our room. So, nakapag-check-in na kami. Kinuha lahat ng passport. And by the way, guys, nabook ko to sa Agoda. Hindi siya ganun kamahal kasi yung area niya nasa parang market area. Pero good location naman. So, 1,181 per person lumabas. Kasi 17 packs yung binuko eh. So, medyo marami. So, dinivide ko na lang siya into 17 persons. Kaya, yun yung lumabas na total per head. So, itong room namin, yung naka-assign is family room, which is for 4 person siya. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys. So, pagpasok yan, may bottled water, free bottled water, and then may vanity area. So, may open closet dito, or saan kayo pwedeng maghang ng clothes. Then, full-length mirror. And this is the bathroom. Yan. Tapos, ito yung shower area. So, spacious na siya. Since for family siya. Tapos, yan aircon. Ito yung 2 beds. Tapos, ito yung another one. Tapos dito, TV. So, yan. May patungan pa ng luggage dito or ng mga gamit niya. Guys, so nakapag-rest and freshen up na kami. Yung room, for its price, hindi included yung toothbrush, toothpaste, and then yung soap. I think parang shampoo, shower gel na siya. Tapos, walang slippers, but may towel naman. And spacious yung room and malinis. May blower. So, goods pa rin siya sa price niya. Yan, magdala na lang kayo ng toiletries ninyo.
para hindi na kayo bibili pagdating dito ng Bangkok or ng Thailand. Dito ko na i-end yung part 1 ng vlog. So, see you on part 2, which is we're going to Pattaya for a night. So, doon kami magstay for a night para hindi pagod na magbalikan kami ng Pattaya. So, see you on part 2.